Rachel. Matagal ko nang napatawad si Levi eh. Kaya lang, wala na ako magagawa dahil ang batas na ang may hawak. Pero alam mo, anak, ipagdadasal ko na lamang kayong dalawa, ha? Ako na, sir. Sige, Rachel. Take care, ha? Hi, hello there, girls. Good afternoon po. Dr. Merced, wala ko na pala yung Ako kaya! Di ako sali. Hindi ako kasali. No, hindi ako kasali. Jonathan! Nandito tayo para magsaya. Saya na ako nakikita kayo nag-e-enjoy. Lalaki ka katulad ng daddy mo. Politiko, bolero. Hindi ako lalaki tulad ng daddy ko. Mga bata pa tayo para isipin natin yung paglaki. Ikaw ba? Nag-e-enjoy ka? Jonathan, alam mo, mababaw ang kaligayahan ko. Pero, mahirap yung hinihingi mo sa akin. Hanggang kaibigan lang talaga yung kaya ko ibigay. Tanggap ko naman yun. At willing akong maghintay. Pero sana, ituring mo rin ako isang kaibigan. Nandito lang ako para tulungan ka. Nag-usap na ba kayo? Hindi pa nga eh. Kausap siya. Malay mo, malamig na yung ulo niya. Di ba, hindi pa kayo tapos? Napakalayo talaga ng ugali ni Jonathan sa mga magulang mo, ate. Kung merong magbuhat lang pwedeng makatulong sa atin, ihingan ko na. Si Jonathan lang. Kaya lang, iniiwasan lang niya ako eh. Dahil kasi nung sinabihan ko na makapaghiwala na siya sa akin. Ate, kung ako lang ang isa sa mga magiging problema mo, ang ibig ko sabihin yung karamdaman ko. At wala ako intindihin. Ayaw ko naman mag-face eh. Ang importante na yung paglaban ng ni Kuya Levi ang tama. Sorry. Ano ba? Nananadya ka ba? Nakikita mo na nga may sakit ako, gumaganti ka pa eh. Ano sinasabi mo? Alam ko naman kung bakit ka nandito eh. Para asirin lang ako palagi. Sungit mo ah. Hoy, hindi lang ikaw pinunta ko dito. Yung mami ko nandito rin. At hindi lang ikaw masakit sa mundo.